paksa sa kabuuan ng iglesia, yung tinatawag na breakthrough. Breakthrough. Kaya nga dito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3 to 5 ating babasahin. Ano ang wika ng banal na kasulatan? Unang Thessalonica kapitulo 1 talatang 3. Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa talatang to, may tatlong bagay na binanggit. Una, pananampalataya. Pangalawa, pag-ibig. At ang pangatlo, pagtitiis. Kaya napakahalaga yan. Kaya ang breakthrough sa Hebrew word ay peris. It means a gap or break. Kumbaga sa Greek word, anakalipsi. Capital ANAKALYPSI. Kaya sa Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng breakthrough, an act or instance of moving through or beyond an obstacle. A person first notable success. Sa Tagalog, mas madali kaysa sa English. Sa Tagalog, ang kahulugan ng breakthrough, pambihirang pagtatagumpay. Ganun lang kadali yun. Kaya yung ating paglilingkod sa Panginoon, dapat pambihirang taon ngayon. Pambihirang pagtatagumpay. Pero paano mo matatamo yung pagtatagumpay? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kailangan taglayin mo itong tatlong to para ikaw magtagumpay sa paglilingkod mo. Mawala isa, hindi ka magtatagumpay. Lalo na kung mawala yung dalawa. Kung mawala yung tatlo, lalong hindi ka magtatagumpay. Dapat kumpleto. Sige nga, magtimpla ka ng kape na tubig lang. O masasabi mo bang kumpleto yon? O masasabi mo bang kape yon? Hindi, di ba? Ano kailangan ng kape para mainom mo? Tubig na mainit. Siyempre, di ba? Hindi matutunaw yung coffee powder. Tapos, may 3-in-1 tayo ngayon. Ano yung 3-in-1? Coffee ko. Nandun na lahat. O, pagkatapos nun, nahaluin mo lang, iinumin mo na. Para masabi mong nakainom ka na ng kape. Sa paglilingkod, napakahalaga, taglayin mo yung tatlong to. Formula to para maranasan mo yung pambihirang pagtatagumpay sa paglilingkod. Pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis sa Diyos. Kaya bakit mahalaga ang breakthrough bilang isang mananampalataya? Dapat malaman mo yan. Kasi hindi ka magpupursigi sa paglilingkod mo kung hindi mo alam yung halaga ng breakthrough, yung pambihirang pagtatagumpay. Sapagkat si Kristo muling darating. At sa pagdating ni Kristo, hahanapin niya yung mga taong naglilingkod sa Kanya na mayroong pambihirang pagtatagumpay. Hindi kukunin ng Diyos yung mga bigo. Hindi kukuhanin ni Kristo yung mga talunan. Kaya nga pagtatagumpay, tagumpay, victory, victorious. Kaya mahalaga yan sa paglilingkod. Sa paglilingkod, maraming pakikipagbakayan. Kapag hindi mo napagtagumpayan ang pakikipagbaka mo sa paglilingkod, mawawala ka. Kaya nga yung mensahe ko kanina, maraming nabautismohan, pero hindi nakapanatili. Ikaw na nakapanatili ngayon sa paglilingkod, biyaya ng Panginoon. Ano dapat mong taglayin ngayon? Yung pambihirang pagtatagumpay sa paglilingkod. Darating na si Kristo at sabi ng banal na kasulatan, nasa pintuan na siya. Kumbaga para si Brother Alvin, nasa pintuan na si Kristo. Kakatok na lang yan, magsasabi, tao po. O pagka mayroong nagtao po, bubuksan mo na ang pinto, nandun na si Kristo. Rapture na. O, huwag mo nga yan, maiwan ka sa rapture. Nasain natin na sa pagdating ni Kristo, maabutan tayo ng Diyos na mayroong pagtatagumpay sa paglilingkod. At hindi basta pagtatagumpay, pambihira, kakaiba, di karaniwan dapat. At biyaya ng Panginoon, ako sinisikap ko na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ko sa mensahe kanina, dapat lagi yung ikatitibay ng kapatid ang lagi mong iparinig sa kanila upang makinabang ng mabuting biyaya
O hindi yung kung ano-ano sinasabi mo sa kapatid, kasiraan. O paano titibay ang kapatid? Kasi si alam mo ba, umutang sa Mumbai, hanggang ngayon di pa pinabayaran. O sino na naman ang kasama? O titibay ba ang kapatid doon? Pero ang sinabi mo, Bible study tayo, prayer meeting tayo. O tapos ang ganda ng mensahe ni Pastor kanina, nakakahamon. O yun, ikakatibay ng mga nakakarinig sa iyo. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos eh. Hindi ayaw ng Diyos na tayo maging mahina sa paglilingkod. Amen. Kaya nga si Apostol Pablo, anong sabi niya? I can do all things through Christ who give me strength. Philippians 4:13, I can do all things. Sabi niya, ang lahat ng bagay magagawa ko. Bakit? Merong nagpapalakas sa Kanya. Sino ang nagpapalakas sa Kanya? Si Kristo. Praise the Lord. Kaya hindi ako makakatayo rito kung sa aking sarili. Hindi, mahirap magsalita dito. Kaya sabi ko sa nanay ko, abang siya, sabi ko, pwede ka ng Diakonesa. Di ba? Sa susunod, ikaw nang magsasalita rito. Pinalo niya ako. Bakit? Alam niya kasi hindi ganun kadali eh. Mahirap. Maliban na lang, nakasihan ka ng Diyos. At ako, ninanasa ko lagi ng banal na espiritu, mga siwa. Hindi sa akin sariling kakayahan. Mahirap yung nagsasalita ka, yung mga nakikinig, parang wala lang. Nagiging batingaw yung mga naririnig sa'yo. Ganyan naman yung nagsalita, puro patama. Paano ako lalakas? Diba? Dapat ang sinasalita mo, tumibay ang mga kapatid. Amen. Tumibay ang bawat isa. Amen. Kaya nga sabi niya Apostol Pablo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Upang yung mga nagsisipakinig sa iyo, makinabang din. Totoo yun sa Pilipo. 1 Thessalonians, 1 Timothy, basahin natin. Para maging malinaw na hindi, ang sabi rito, 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili. At sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay nito sapagkat sa paggawa nito ay iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati na mga nagsisipakinig sa iyo. Sino makikinabang? Both of you. Ikaw na nagsasalita, ikaw na nakakarinig, pareho kayong makikinabang. Kaya ang sabi, mag-ingat ka. Dapat ikaw na nagsasalita, lead by example. Dapat wala silang makita. Yung sinasalita mo, hindi nakikita sa'yo. Paano titibay ang kapatid? Dapat nakikita sa'yo. Yung sinasalita mo, sasabihin mo, gwapo ako. Hindi naman kayo naniniwala dahil hindi naman totoo. At ako, totoo yun. Hindi ako gwapo. Mismong nanay ko nga, nung pagkapanganak ko dahil nun, hindi pa uso ang ilaw. Uso nun, lampara. Pinanganak ako, sabi ng tatay ko, tuwang-tuwa, umuwi ng Olongapo. Papuntang Lubao, Concepcion. Anong sabi? Dar, anong anak natin? Lalaki, tuwang-tuwa. Kasi yung panganay namin, babae. Kung sinabi niya, may junior na ako. Pagkakita ng tatay ko, anak ko ba yan? Bakit ang pangit? Hindi, totoo yun. At sinangayunan ng lola ko. Okay na sana yung yung isa eh. Sinangayunan pa ng lola ko. Nga, pangit na naman mo. Walang mata. Walang ilong. Hindi, totoo yun. Hindi ako nagsisinungaling mga kapatid. Pero ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Ano hinahanap ng Diyos? Yung puso mo. Kung nagtatangi ang tao, Diyos, nanay ko nga, tatay ko nga, lola ko nga, sinabihan akong pangit eh. Lalo na ang Diyos. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Amen. Ang Diyos tinitignan ang puso natin. Amen. Lord. Laman ng puso mo. Anong kulay ng puso? Wala. Ayun. Pula. Bakit pula? Para higit mong makita. Ang dugo, anong kulay? Wala. Pula. Anong pinantubos sa atin? Dugo. Dugo ni Kristo. Rest. Kaya anong tumulo ang dugo ni Kristo, kitang-kita ng mga tao. Ang halaga ng pagkabili sa atin. Para matamo mo lang ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Hindi mo nanasain na taglayin ang pambihira pagtatagumpay sa paglilingkod. Si Kristo nga hanggang sa kamatayan, sumunod sa Panginoon Diyos. Naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus.
para sa bawat isa sa atin. Ngayon, paano o ano ang dapat taglayin ng mga mananampalataya upang magawa ang pambihirang pagtatagumpay? Sabi ko nga isa, magkaroon ng pananampalataya. Bakit ka naligtas? Efeso 2:8, but ye saved by grace through faith, not in ourselves, but into the gift of God. O, naligtas ka hindi sa mabubuting bagay. O, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya, hindi sa ating mga sarili, kundi ito kaloob ng Diyos. Amen. Kaloob ng Diyos, gift. Kaya nga, ang gift, pagka binigyan ka ng regalo, tuwang-tuwa ka. Lalo na kapag binigyan ka ng regalo ng boyfriend mo. Sinong may boyfriend dito? Ako lang ba? Oo. Di ba? Pag binigyan ka ng regalo ng mahal mo sa buhay, anong magiging damdamin mo? Malungkot? Masaya. Tignan mo nga kung gano'n kahalaga ang binigay na regalo ng Diyos sa atin, kaligtasan. Dahil sa pananampalataya, biyayang tinanggap ko sa Diyos. Kaya biyaya, yung mga kapatid, nung nakarang linggo na nabautismuhan, kalooban ng Diyos yun. Bakit? Tinanggap nyo yung biyaya ng pananampalataya para kayo magkaroon ng kaligtasan ng iyong mga kaluluwa. Gaya namin na nagsisipaglingkod sa Panginoon. Bakit? Para maranasan nyo yung pambihirang pagtatagumpay sa muling pagparito ni Kristo. Bakit ka naglilingkod? Dapat alamin mo bakit ka naglilingkod sa Diyos. May katuturan ba ang paglilingkod sa Diyos? May katuturan ba? May halaga ba? Meron. Kasi kung walang halaga ang paglilingkod sa Panginoon, hindi na siya nagtakda ng isang apostol sa ating panahon na pangasiwaan ng bawat isa sa atin. Pero biyaya, meron tayong buhay ng apostol sa Iglesia ng Panginoon. At malagong pinainam na malago ang gawain ng Panginoon. Tignan mo, 50th Golden Anniversary, saan gaganapin? New Clark City. Magkano inarkila ng church? 5 million. Alam niyo ba yung value ng 5 million? Ako nga, walang thousand. Sabi ko, bahala na ang Diyos. Bakit? Kapag ka nagnasa ka sa gawain ng Panginoon, ang Diyos maglalaan. Mga lalahanin, yung mga bagay na ikikakahina mo para hindi ka magpatuloy sa paglilingkod. Taglayin mo ang pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, ngunit ang aking lingkod mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hebrew 10:38. Ganyan kahalaga ang pananampalataya. Para maranasan mo yung pambihirang pagtatagumpay, magkaroon ka ng pambihirang pananampalataya sa Diyos. Kailangan pambihira, di karaniwang pananampalataya. Ngayon, tinitest tayo ng Diyos. Totoo yun. Tinitest ang bawat isa sa atin hanggang saan ang pananampalataya mo. Ngayon pa lang, makaranas ka lang ng konti. Sakit, parang kinagat ka na ng langgam, di ka nadadala sa gawain ng Panginoon. Lalo na kapag may nangyari sa'yo. Ako, biyaya ng Panginoon. Nung ako maaksidente, muntik maputulan ng kamay, itong kaliwa ako sa grinder. Talagang makita mo yung dugo, talagang naligo na akong dugo Sumirik yung mga dugo kasi may mga ugat yan Pero hindi ko sinisi ang Diyos. Tinignan ko lagi ang sarili ko, anong pagkukulang ko sa Panginoon. May paalala ang Diyos Anong umiral sa akin? Pananampalataya. Nung tinawag ko si Sister Grace, sabi ko, Sister Grace, dalhin mo ako sa ospital. Pagkita niya, dami akong dugo. Akala niya, pati dito sa tiyan, meron akong nahiwa Yung laman ko talagang tanggal na makita mo parang giniling sa palengke na pabili nga 1/4 na laman, pagiling nga parang ganun. Kaya ang laki niyan. Pero hindi ko sinisi ang Diyos. Anong sinisi ko? Sarili ko. Pagkukulang ko sa Diyos. Kasi may paalala ang Panginoon Hindi ibibigay ng Diyos yung mga pagsubok sa atin na hindi natin makakaya. Siya pa rin ang tutulong sa iyo. Kaya tignan mo mga kapatid, ang formula ng paglilingkod, naghangad ka na ikaw lumakas sa Panginoon, nung binigyan ka ng pagsubok, sinisi mo ang Diyos.
Paano matitest yung gusto mong tumibay, lumakas sa paglilingkod, kung hindi ka susubukan ng Diyos? Ang gusto mo, laging maalon eh. Hindi ganun ang paglilingkod. Gusto mong tumibay, parang sa yung nagwi-weights. Nagwi-weights, una, magaan muna. Tapos hanggang bumigat na. Ngayon, kapag ka mabigat na, kaya ko ba to o hindi? Tinitest mo kung kaya mo eh. Ngayon, kapag ka nasubukan mo na kaya mo, lagi mo nang ginagawa yon, ano na sa'yo, madali na. Kaya ang mga pagsubok, kapag ka lagi mo nararanasan yan, madali na para sa'yo. Amen. Bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos eh, tutulungan ka. Bakit? Dahil sa pananampalataya. Amen. Kaya dapat mabubuhay ang isang lingkod ng Panginoon na mayroong pananampalataya. Ang sabi ko nga sa inyo, hindi pambihirang pananampalataya. Dapat pambihirang pananampalataya. Sapagkat sa panahon ngayon, panahon ng kawakasan ng huling araw. Kaya nga sa banal na kasulatan, sabi ni Kristo, may magsisipa rito sa aking pangalan, sasabihin nila ako ang Kristo at ililigaw ang marami, pati na ang mga hirap. Walang exempted, lahat tayo. Kapag ka naniwala ka doon sa Kristo na bulaan, nililigaw ka daw. Pati tayo ng mga port watcher, kaya mag-ingat ka. Kaya dapat ang pananampalataya mo ngayon, di karaniwang pananampalataya. Kaya habang pinagbubulayan ko ang salita ng Panginoon, tinitingnan ko lagi ang sarili ko. Kasi masabi ko nga sa inyo, hindi madali ang magsalita, dapat nakikita sa iyo eh. Kung hindi makita sa iyo, paano lalakas yung mga nakakapakinig? Kaya sinisikap ko sa aking pagtayo, sa biyaya ng Panginoon, ang Diyos ang mapapurihan, hindi ako. Yun ang damdamin ko eh. Para akong alipin na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos, gaya ng sabi ng mga alagad dun sa Lucas 17:5 o 17:10. Kasi sa 17:5, ang sabi ng mga apostol, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Tignan mo, apostol na yun ha. What if tayo ba na mga miyembro sa gawain ng Panginoon? Mas hangarin natin na tayo dagdagan ng Diyos ng pambihirang pananampalataya. Pangalawa, mga kapatid, kailangan magkaroon ka ng di pangkaraniwang pag-ibig sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang halaga ng pag-ibig. Kaya sa mga mga binata at dalaga, pagdating sa pag-ibig, talaga ang pandinig talaga, si Crush, nag-message na ba siya? Kumain ka na ba? Diba? Kasi naranasan ko din yan eh. Nanligaw ako. At puro niligawan ko nun, puro magaganda. Kasi pangit na nga ako, nililigo pa ako ng pangit. Diba? Paano na kalalabasan ng mga bata? Kawawa naman. Diba? Hindi, totoo yun mga kapatid. Kaya lahat ng niligawan ko, magaganda. Tingnan nyo na lang si Sister Grace. Hindi na ako lalayo. Diba? Biyaya ng Panginoon. Bakit? Kaloob ng Diyos yan dahil sa pag-ibig. Kaya nga dito sa 1 John chapter 4 verse 10, anong sabi rito? Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Sino daw ang unang umibig sa atin? Ang Diyos. Tingnan mo, kay buti ng Diyos. Paano mo hindi mamahalin ang Panginoon? Una siyang nagmahal sa atin. At tignan mo ang kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay. Alam niya, ang hirap na kanyang
dadanasin dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya puro panalangin si Kristo bago siya lakpin ng mga Romano. O nung bago siya ipagkanulo ni Judas, sabi na sana lumampas ang sarong ito kundi yung kalooban mo ang mangyari. Kasi alam ni Kristo mangyayari sa kanya yung hirap. O yung matusok ka ng karayom, aray! Nay, natusok ako ng karayom. Ang daming dugo. Dali mo ako sa ospital. O ganun pa lang eh, karayom pa lang eh. Sino takot sa karayom? Ako, hindi ako takot sa karayom. O, kaya nung na-aksidente nga ako, sabi ng nurse, ang tapang mo naman, walang pampamanhid eh. Binuhusan niya ng alcohol dahil puro ako dugo eh. Sasabihin pa ba naman sa akin, masakit ba? Ay sabi ko, palit tayo. Eh totoo yun. Sabi ko, palit tayo nurse, ikaw. Tapos binuhusan ng agwa oxinada, bumubula. Ay. Tapos nung tinatay ng doktor, walang pampamanhid. Sabi ng doktor, ang tapang mo naman, tinitignan mo pa. Hindi ko lang masabi, masakit, dok. Kung pwede nga lang, sisigaw ako eh. Kasi ang ginawa sa akin, dahil nga malaki yung ano ko, yung balat ko, hinatak para ano siya, matahi. Hindi yung basta tahi lang na parang gano'n-gano'n lang, hinatak ng doktor. Kasi malaki yung ano eh, balat na nawala. Pero nagpasalamat pa rin ako sa Diyos. Sapagkat ang buti ng Panginoon. Ang sabi ko, doon ko naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Wala akong ginastos sa ospital. Ang ginastos ko lang yung gamot. Tinitignan ako ng mga anak ko, naiiyak sila, masakit ba daddy? Hindi ko ipinapakita na masakit. Pinapakita ko sila, ako matapang. Bakit? Gusto ko maging matapang din sila sa paglilingkod sa Panginoon. Birthday ko. At alam ko, pinangyari ng Diyos yun para ako higit na magtumibay sa paglilingkod. Para higit yung pag-ibig ko sa Diyos lalong lumalim. Kasi sa banal na kasulatan, mga kapatid, merong mga pang-ibig na malamig. Yung cold wax na sinasabi. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, meron akong laban sa iyo, iniwan mo ang una mong pag-ibig sa akin. Kaya ang Diyos kumakatok sa bawat isa sa atin. Gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano ang pag-ibig mo sa Diyos? Kung ang partner mo sa buhay mahal mo, gaano mo kamahal ang Diyos? Lagi kayong magkasama. Pag natutulog, magkasama kayo. Kami, hindi na. Doon ako sa isang kwarto, doon siya sa sala. Minsan, mga bata, sama. Di ba? Pero masaya ang naglilingkod kapag ang buong pamilya mo kasama mong naglilingkod sa Diyos. Higit kayong pagpapalain. Kaya kapag meron akong pamilya na nakikita, sama-sama, pati yung mga anak, biyaya ng Panginoon. Kasi kapag ang bata, tinuruan mo sa kanyang paglaki, hindi niya iiwanan yan, lalo na kapag ang salita ng Diyos, ang iyong itinuro sa kanya, pagpapalain siya mainam. Totoo yun. Kaya dapat tayo na mga mananampalataya, ang pag-ibig natin sa Diyos dapat lumalim. Lumalim, mainam, para makuha mo yung di karaniwang pag-ibig sa Diyos. At ang Diyos pinakita niya yung di karaniwang pag-ibig sa atin. Amen. Sino ba tayo para mahalin ng Diyos? Sino ka ba? Sino ba ako para ako mahalin ng Diyos? Pero talagang mahal tayo ng Diyos. Amen. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo tatawagin sa paglilingkod. Marami kang pinangangaralan ng salita ng Diyos pero hindi tumatanggap dun sa Ebanghelyo yung ipinapangaral na dala ng mga sugo ng Diyos. Pero tayo na nandito, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya yung kaligtasan dapat iniingatan niya. Fragile yun eh. Babasagin yan kapag ka nabitawan mo yung paglilingkod mo, mawawala ka. Hindi mo sasabihin matagal ka na sa paglilingkod. Hindi patagalan sa paglilingkod, pa-espirituhan. Amen.
Kapag wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo, wala na yung kagalakan. Anong sabi ni Pastor kanina? Bakit tumagal ang mga obispo sa loob ng Iglesia ng Panginoon? Dahil masaya silang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kapag ka masaya ka, may pag-ibig ka. Tignan mo ang taong umiibig. May umiibig bang malungkot? Ikaw sis, umibig ka na? Yun totoo. Hindi ko sasabihin sa nanay mo, sa tatay mo lang. O, di ba pag umiibig ka, masaya ka? Totoo yun. Makita mo nga lang yung ano niya eh. O marinig mo lang yung boses niya, tuwang-tuwa ka na, galak ka na eh. O, lalo na kapag ka pauwi na kayo ng bahay, hatid ka pa sa inyo. O, school. O, totoo ba yun? Hindi ko naranasan yun. O, dahil puro ako trabaho no. O, pangatlo mga kapatid, magkaroon ka ng di karaniwang pagtitiis. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang tayo tinawag upang manampalataya kundi magtiis din naman. Pilipos 1:29. Kaya sa paglilingkod, maraming pagtitiis. Ito nga lang yung pagdalo natin dito, pagtitiis yan eh. O, yung iba sasabihin, may bisita ako, may gagawin pa ako sa bahay, hindi pa ako naligo. O, pero yung mga iba nandito, biyaya ng Panginoon. Praise the Lord. Bakit? May pagtitiis. Amen. Pagka ikaw mayroong pagtitiis sa paglilingkod, lilingapin ng Diyos yung bawat gawa mo. Totoo yun. Kaya dapat hanapin natin lagi yung pagtitiis. Habang nagtitiis ka, sabi ng banal na kasulatan, Matthew 24 verse 13, ang magtiis hanggang wakas, siya lang maliligtas. Sa pagtitiis, meron kang dakilang pag-asa sa Diyos. O, si Kristo nga, tignan nyo, o, mula ng pagkasilang hanggang mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, nagtiis. Tingnan mo, hari ng mga hari ipapanganak, pero saan siya ipinanganak? Sa sabsaban. Sabsaban. Tayo nga na ipinanganak sa ospital eh. O, yung iba sa bahay, pero maayos naman ang bahay. Eh si Kristo saan? Sabsaban, kasama mga hayop. Dayami. Oh. At walang nurse noon, walang kumadrona. Sinong kasama niya? Si Jose. Oh. Biyaya tayo. Maayos ang pagkapanganak sa atin. Oh. Nagtiis ba ang Panginoon? Nagtiis. Nung mamatay sa krus, nagtiis ba ang Panginoon? Nagtiis. Kung po pwede nga lang ang sasabihin niya, ayaw ko na rito sa krus, ang sakit-sakit. Ini-imagine, sino nakapanood ng Passion of Christ? Praise Kita God. mo kung ano paghihirap ni Kristo? Amen. Kung isa sa puso mo yon, ikaw kaya dun sa kalagay ni Kristo, ano ang magiging damdamin mo? Oh. Ang sakit. Nauuhaw siya, anong binigay sa kanya? Suka. Suka. Paano ka makakaano eh? Eh minsan ba, isang basong tubig na hindi malamig, pagka nauuhaw ka, nagagalit ka pa eh. Oh. Eh yun suka, binigay kay Kristo. Nagtiis hanggang sa kamatayan para lang sa bawat isa sa atin. Kaya kinakailangan mga kapatid, magkaroon tayo ng pagtitiis sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi, hanapin mo yung pagtitiis sa paglilingkod. Kasi pagka walang pagtitiis, walang challenge. Walang challenge. Kaya nga, ang isang mananampalataya ay hindi exempted dun sa mga problema, suliranin, mga sakit na nararanasan ng karaniwang mga tao dito sa sanlibutan. Pare-parehas lang tayo eh. Pare-parehas tayo kumakain ng kanin. Yun nga lang, iba-iba ang ulam. Yung iba masasarap. Yung iba, masasarap din. Alam ko naman, pinagpaalala tayo eh. Yan. Totoo yun eh. Pero ako, hindi ako maselan. Kahit ano lang, bagoong, kamatis, na may sili lang, okay na sa akin na, tapos may talong, okay na sa akin, hindi ako maselan. Kaya nga sabi ni Sir Chris, kapag ka umuwi ako, anong ulam? Sinabi no, anong luluto? Huwag na, kung ano na lang meron. Minsan, talong.
may itlog. Oh, ako, masaya na ako doon. Oh, bakit? Inihain niya yun, may pag-ibig at may pagtitiis. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang sarap kapag ka umiibig ka at yung iniibig mo, binibigyan ka. Oh, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Oh, nagagalak ba kayo sa hapong ito? Amen. Praise the Lord. Lingkod kayo. Di ba? Seryoso, no? Kanina tawa ng tawa. Ang buhay talaga ganyan sa paglilingkod. May panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa. At mayroong panahon ng pagtitiis, may panahon ng pakikipagbaka. Mayroong panahon ng pagtatagumpay. Lahat yan pinaparanas ng Diyos sa atin para magkaroon ka ng pambihirang pagtatagumpay sa paglilingkod. Ama naming Diyos na maibigin at makapangyarihan sa lahat.